Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga ginigiliw kong kapatid, 40 araw na ang nakalipas, buhat ng ating ipagdiwang ang maligayang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ngayon naman ang dakilang araw ng pagdadala kay Jesus sa templo, sa hayagang pagtupad sa utos ng Diyos na itinadhana ni Moises. Ang totoong naganap ay ang pakikipagtagpo ng Mesiyas sa mga nananabik na tao para sa kanyang pagdating sa pag-akit ng Espiritu Santo. Ang mga banal na matatanda ay naparoon sa templo sa tulong ng tanglaw ng Espiritu Santo. Kanilang nakilala ang Panginoon at masaya nilang tinanggap siya. Kaya naman tayo po ay naririto, nagtitipon bilang tugon sa pag-akit ng Espiritu Santo. Tayo ay nasa loob ng tahanan ng Diyos para salubungin natin ang Mesiyas, ang ating Panginoong Hesukristo. Makakaharap natin siya at makikilala nawa sa pagsasalo at pinaghahati-hatiang tinapay hanggang sa kanyang maningning na pagpapakita. Kung kayo po ay merong hawak na mga kandila sa inyong mga tahanan, lapit niyo po sa inyong mga television o screen para po sa panalangin pagbabasbas sa mga kandila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag na tunay. Ikaw ang pinanggagalingan ng iyong nilalaganap na tanglaw. Paningningin mo ang aming kalooban sa iyong kaliwanagan upang ang aming pagdadala ng ilaw sa iyong banal na tahanan ay maging dapat na kami masayang humarap sa liwanag ng iyong kadakilaan, si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Para po tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan kahit na tayo binigyan ng liwanag ng Diyos sa ating buhay, sa ating kaluluwa, ay pabalik-balik pa rin tayong pinipili natin ang kadiliman, ang dumi ng kasalanan. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarang
sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naiiba sa mga tao at ngayoy dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang hihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon ng iyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y nagpakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilay hari kailanman. Ang pintuan luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuan luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon,
Pinalaya niya ang lahat ng mga alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat. Naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan ng tao, sapagkat siya may tinukso at nagbata. Kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katapusan ng Israel. Sumakanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na pinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinanlong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo na para sa lahat ng iyong bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esokristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. God is good, Sobra-sobra. Sobra-sobra, God is good. is good. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil nakaisang buwan na tayo ngayong taon. Tayo po ay nag-umpisa na sa isang bagong buwan, ang buwan ng Pebrero. Naway ang buwan pong ito ay maging mabunga at puno ng pagmamahal. It is the month of love, February. At dasal at dalangin ko po na sana wala pong lonely sa inyo. Amen? Can you greet each other? Happy Sunday. Pakigreet naman po with a smile yung mga katabi natin. Happy Sunday po sa inyo. Tanong lang po, imagine nyo po ito ha. Kung pong kukuha kayo ng baboy, a pig, paliguan nyo po yung baboy na yan. Buhay po dapat humihinga. Subukan nyo po na sabunan nyo, scrub nyo, i-manicure nyo, make-upan nyo pa. Gawin nyo po lahat para gumanda po o gumwapo yung baboy na yan. Bihisan nyo ng maayos. Lagyan nyo din po ng ribbon, no? Para maging cute yung baboy na yan. At pagkatapos mo ng naayos, napaganda o napagwapo yung baboy,
Pakilala mo sa pamilya mo. Pakita mo sa mga kaibigan mo. Sabihin mo, tingnan niyo yung baboy ko. Ang gwapo, ang ganda, perfect na baboy yan. Pero sa tingin niyo po ba, yung baboy na pinaliguan mo, inayos mo, binihisan mo, yung ugali niyan, magbabago ba? Di ba hindi? Kahit na mabango na yung baboy na yan, kahit na cute na yung baboy na yan, pag binuksan mo yung pintuan sa bahay niyo, pag lumabas yan, ano po sa tingin niyo ang gagawin niya? Di ba magdudumi siya? Di ba gagawin pa rin niya kung ano ang ginagawa ng isang baboy? Ano po ang pipiliin? Nung malinis, maayos at cute na baboy na yon, di ba? Pupunta pa rin yan sa dumi. Pipiliin pa rin yung putik. Maghihiga-higa pa rin yan dun sa mabaho. Bakit? Pipiliin pa rin ng malinis, maayos at cute na baboy yung magulong sitwasyon at kalagayan. Kasi binago mo lang yung itsura ng baboy, pero hindi pa rin nagbago ang kanyang isip, ang kanyang puso, ang kanyang kalooban. Amen? Hindi po ba? Ganyan din madalas ang problema nating mga tao. Bakit ba pabalik-balik tayo sa dumi ng kasalanan? Kasi binago mo ang itsura ng tao, pero hindi nagbabago ang kanyang kalooban. Kasi hindi pa rin nagbabago ang kalooban ng tao kamukha ng kalooban ng Diyos. Kaya, wag po kayong magtaka, mga kapatid. Bakit paulit-ulit kang sinasaktan ng iyong minamahal? Bakit paulit-ulit kang pinagtataksilan ng iyong asawa? Kasi hindi pa rin nagbabago ang puso niya. Amen? Huwag ka magtataka. Bakit ang pangit pa rin ng ugali, pakikitungo ng iyong kapitbahay o katrabaho mo sa iyo? Kasi hindi pa rin maayos ang isip niya. Amen? Huwag ka rin magtataka kung bakit hanggang po ngayon, hindi pa rin umaasenso ang ating bansa. Hindi pa rin tayo natuto. Ang dami pa rin korupsyon, ang dami pa rin krimen, ang dami pa rin mga drugs. Sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, kahit na sinong iluklok natin dyan sa gobyerno, pero kung hindi pa rin nagbabago ang ugali nating mga Pilipino, hindi po gaganda ang buhay natin dito sa bansang Pilipinas. Amen? Kahit napalitan mo, ilang palit ang mga politiko, pero kung ganyan pa rin ang ating pag-iisip, luma pa rin ang ating kalooban, bulok pa rin ang ating pag-uugali, hindi magiging matagumpay ang ating lipunan. Amen? Ito ang tanong. Paano natin babaguhin itong magulo nating kalagayan? Paano tayo magkakaroon ng isang matuwid, maganda, malinis, maayos na pag-iisip at kalooban? Sa pamamagitan lang ng grasya ng Diyos. Amen? Ito po ang dahilan bakit ang Diyos inutos niya sa mga Hudyo. Ang bawat isang bata, isang sanggol, kailangan itong dalhin, ipakita doon sa templo para italaga siya sa Panginoong Diyos. Dahil kung hindi mo itatalaga ang bata sa Diyos, yung isip, yung puso ng tao, mananatili pa rin sa masama. Kung hindi mo lalapit ang tao sa Diyos, pipiliin at pipiliin pa rin niya ang masama. Amen? Kailangan natin tanggapin. Hindi naman natin mababago ang ating buhay na mag-isa. Whatever you do, no matter how much you want to change your life, you cannot completely change it by yourself. Because we are weak. Because we are imperfect. Because we are sinful. Because we are broken. Yan ang problema natin. Marupok tayo, mahina tayo, makasalanan tayo, hindi tayo perpekto. Oo, totoo naman, gusto natin magbago. Pero kahit na anong gawing nating pagbabago, di ba, nabibigo tayo. Amen?
Kaya nga po, sa unang pagbasa, balikan nyo, sinasabi sa atin, Diyos na ang darating para ang tao ay linisin at padalisayin ang ating pagkatao. God comes to us so that we can be refined like gold and silver. Ibig sabihin, kapatid, merong nakatagong kabutihan sa'yo. May nakatagong halaga sa'yo. Pero hindi talaga makikita ang kinang niyan, ang ganda niyan, kung hindi darating ang Diyos para tayo ay linisin, dalisayin, at tulungan. So that your humanity, your goodness can shine forth. We need to be refined by God. You need to allow God to help you. Amen? Sa pangalawang pagbasa, narinig po natin sinasabi, dumarating din daw ang Diyos para tayo ay palayain sa pagkaalipin ng demonyo. Kaya ang hirap pong magbago kasi pinipigilan tayo ng demonyo sa pagbabago. Kasi nandyan palagi ang demonyo bilang balakid natin at hadlang sa pagbabago. Ang tanikala ng ating buhay, kaya tayo'y nahihirapan, ay kasalanan. At kahit nakakaunting kasalanan lang ang pumasok sa iyo, naninira yan. Ang kasalanan ay lason. Papayag po ba kayo na merong konting lason na pumatak, malagyan, ang iyong inumin? Hindi po, di ba? Kung ang maglagay ng lason na yon, kaibigan mo, iinumin mo pa rin ba? Yung tubig? Yung inumin? Di ba hindi? Kahit sino pa ang maglagay ng lason sa iyong buhay, lason pa rin yan. Pinapakita ng demonyo, parang mabuti siya. Parang maganda ang kanyang inaalay. At tayo madalas, nagpapaloko tayo sa kanya. Kakaunting kasalanan, naninira ng ating kaluluwa. Paano pa kaya yung araw-araw, paulit-ulit, hindi ka na natuto, nabubuhay ka na sa kasalanan? Isang cancer na yan. Amen? At hanggat hindi natin tinatanggap si Kristo, magpapabalik-balik tayo sa pagkakasala. Kaya naman po, pinapaliwanag sa atin sa Ebanghelyo, ang ating Panginoong Hesukristo, dumating siya dito sa mundo bilang maging liwanag ng mga bansa. That is the good news. That Jesus comes to our lives like the light. At ang liwanag ng Diyos, siyang magtutuwid sa iyong isip at puso. Di ba? Ang hirap po maglinis sa ating mga tahanan kapag madilim. Kailangan mo ng liwanag para masaayos mo ang lahat ng bagay. Subukan mong magkuko sa dilim. Ano po mararanasan niyo? Di ba masusugat ka? Subukan mong magwalis na walang ilaw. Siguradong mas marami ka pang mababasag at masisira sa iyong bahay. Ganyan din po, mga kapatid. Kailangan ng liwanag ng ating isip at puso para maituwid ang ating buhay. Maaaring isa pong dahilan yan, bakit napakarami sa atin ang malungkot, ang magulo ang ating buhay. Ito ay dahil walang liwanag ang ating mga kalooban. Pero pansinin niyo po, kapag maliwanag sa iyong isip, may liwanag ang iyong puso, bawat umaga magigising kang may gana, na masaya, na payapa, na may lakas. Pero pag hindi maliwanag sa iyo, ano dapat ang gagawin mo? Di ba napakabigat ng iyong pakiramdam? Di ba? Ikaw ay nalilito, naliligaw. Minsan, wala kang pagnanasa na mabuhay. My dear friends, remember this. That nobody can give you a clear purpose other than God. Hindi ka mabibigyan ng layunin ng ibang tao. Hindi mo rin pwedeng bigyan ng layunin ang iyong sarili. Kasi hindi naman ikaw ang gumawa ng buhay mo. Hindi rin naman ang ibang tao ang naglikha sa iyo. Hindi po ba? Kaya napakahalaga na tayo kailangan pumunta sa gumawa, sa naglikha sa ating buhay para malaman natin para saan ang buhay natin. Mas malapit ka sa Diyos, mas maliwanag ang buhay mo. At kapag maliwanag ang buhay mo, magiging mas maayos ang buhay mo.
Meron po tayong isang follower, kwento po niya sa akin. Naging very successful po siya nung siya'y nakapag-abroad. Yumaman po siya dahil po sa sipag, sa tiyaga, sa diskarte. Pero hindi ko po makalimutan yung kwento niya. Share po niya sa akin, sabi niya, alam mo, Father, kahit na may pera ako, kahit na nakuha ko na lahat ng mga gusto ko, hindi pa rin nababago yung nararamdaman ko. Sa totoo lang, Father, minsan ako'y nadidepress, sabi po niya. Kapag nalulungkot ako, pumupunta ako sa mall, binibili ko yung gusto ko, kaya ko naman bilhin. Bibili ako ng bagong damit, bibili ako ng bagong pabango, ng makeup, ng bag. Pero pagkatapos nun, Father, nandun pa rin yung bigat ng aking puso. Nandun pa rin yung lungkot. Depressed pa rin ako. Minsan gusto ko nga magpakamatay. Sabi po niya, hindi ko maintindihan. Pero nung isang araw, sa kakapakinig ko sa misa, sa kakapakinig ko sa mga homily mo, gumagaan yung loob ko. At doon ako nagiging payapa, sabi po niya. Alam niyo po kung ano yung na-realize ko dito sa sharing nitong ating follower. Una po, material things will never give us a clear purpose or meaning for our life. Hindi po pera, hindi po kayamanan ang magbibigay ng liwanag sa iyong isip, sa iyong puso. Tandaan niyo po yan. But secondly, remember this, material things will never answer the deepest spiritual problems of your life. Hindi mabubusog ng mga kayamanan, ng pera, ng material na bagay. Yung gutom ng iyong kaluluwa. Hindi po ba? And third, yes, you may have a makeup, new clothes. It can make you pretty, it can make you handsome, but it can never make your soul beautiful. Kahit na punuin mo ng pampaganda yung mukha mo, kahit na magsuot ka ng pagkaganda-gandang mga damit, hindi yan na magiging daan para gumanda ang iyong kaluluwa at kalooban. Hindi po ba? How to have a beautiful soul? That is only through God's love. Kaya nga po, kapatid, tandaan mo, para tayong mga kandila ang buhay natin. Nauubos po paunti-unti ang ating buhay. Nalulusaw kamuka ng kandila. Ang pinakabuhay natin ay yung katawan ng kandila, yung pabelo, yung wick, yan po yung kaluluwa natin. Ang apoy, ang liwanag, ay ang espiritu ng Diyos. Pero kailan po nagiging pinakamaganda ang kandila? Hindi po gumaganda ang kandila dahil sa kulay niya o dun sa dekorasyon niya. Ang pinakamagandang kandila, lumilitaw, nakikita mo, pag nakasindi, pag meron pong ilaw. Hindi po ba? Pag nagliliwanag yan sa ibang tao. And it is in the same way that I want you to remember this. The most beautiful life, it is not the life full of riches. It is not a life that is have the most power. It is not the life that is perfect. But the most beautiful life is like a candle. It is the one that shares its light to others through love. Kaya po mga kapatid, sa banal na misang ito, magdasal po tayo. Naway, tanggapin natin muli ang apoy, ang liwanag ng Diyos. Ang apoy, ang liwanag ng ating pananampalataya para baguhin ang ating isip at puso. At naway, maging napakaganda ng buhay natin sa pamamagitan ng ating pagbabahagi, pagmamahal, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Sumasampalataya ako. Sumasampalataya ko sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit na luluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay
at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal sa simbahang katoliko, sa kasamahan ng mga banal, at sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagniningning si Kristo bilang liwanag ng kaligtasan sa lahat ng bansa, sa kaluwalhatian ng kanyang bayan. Ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay sa kanyang bugtong na anak para sa atin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa buong mundo naway ipakita ang tunay na mukha ni Kristo at maging tanda ng kaligtasan sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may kapangyarihan naway maglingkod sa lipunan ng may pag-aalay ng sarili, magkaroon ng tapang na magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at katarungan, at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway mabigyan ng sigla ng pagiging masunurin ng Birhen Maria at ni San Jose sa laging pagtupad sa mga kautusan ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong, nasa kadiliman kami kung wala ka, magniningning nawa sa amin ang iyong liwanag upang sa aming sariling paraan kami maging mga salamin ng iyong liwanag. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahaing ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mo para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahid dungis, si Jesucristo na iyong anak, at sa aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon, dinala sa iyong templo ang anak mo dati nang di iba sa iyo. Siyang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siyang pinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Nito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang patapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo. Para maglingkod sa iyo, sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangidapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Please niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesus Kristong Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon
Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na humihiling na mabilis na kaginhawaan at kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa pakikinabang, naway mapasa aming lubusan ang iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon nung matupad ang kanyang inaasam na huwag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo rin aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas na pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesukristo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang mga nabasbasampong mga kandila ngayong araw ay tinatawag nating mga sacramentals. Magkaiba po ang sakramento sa sacramentals. The sacraments are outward signs so that we may be sanctified by grace. Mga tanda na iniwan ng ating Panginoon para tayo ay pabanalin. Yan po ay ang mga sakramento. 7 lang po yan. No? Pero ang mga sacramentals, kawangis kamuka ng sakramento, pero hindi sila nagpapabanal. Tulong sila para lumalim ang ating pananampalataya. Tulong sila para tayo ay makatanggap ng grasya o mga mabubuting bagay. Ano po ang mga sacramentals? Halimbawa, yung mga rosaryo nyo, yung mga pinapabendisyon nyo, pinapabasbas ng mga puon, mga larawan ng santo, at yan po mga benendisyonan natin ngayong araw, kapistahan na pagdadala ng ating Panginoong Hesukristo sa templo, mga banal na kandila, blessed candles. Sa ating pong tradisyon sa simbahan, ang mga nabendisyon na kandila ay tulong. Pwede niyo pong sindihan yan pag kayo ay merong inaalala, kayo ay kinakabahan, kayo ay nalilito, kayo po ay may sakit, o kaya naman po pag malakas ang ulan, merong bagyo, merong delubyo. So, they are there to remind us that that flame is the presence of the Holy Spirit, the Spirit of Christ, blessing us, guiding us through dark times of our life. Kaya nga po ang aking assignment sa inyo, naway kayo ay magsindi ng isang kandila para po sa panalangin niyo. May bisa po yan. Kami po ay
magiging saksi niyan, lalong-lalo na ang aking nanay. Magsimula po nung ako'y pumasok sa seminaryo, palagi akong pinagdadasal ng aking nanay at walang mintis sa kanyang pagdadasal. Doon po sa aming altar, pupunta man po siya sa simbahan, pagsisindi po ako ng kandila. Isa lang po yung kanyang naging intention doon, na ako'y makapagtapos sa pagkapari. Milagro po, ako'y nakatapos sa pagkapari. Dahil alam nyo naman po, maraming temptation sa mga nagpapari. Lalo pa naman po ako, guwapo pa naman ako, ang daming nanligaw sa akin, no? Joke lang po. But there were times I would admit that I have second thoughts then of not pursuing the priesthood. Muntikan na po kung hindi nagpa-ordain sa pagkapari. Pero dahil sa walang sawang pananalangin ng aking ina, gamit din po tulong ng nabasbasan na kandila. Kaya ako po ay nakatanggap ng grasya ng pagkapari. Nung kami po ay wala ding makitang pambayad sa utang ng kuryente, every 3 o'clock po ng umaga, ang aking nanay bilang sakripisyo, nagigising. Madaling araw po, magsisindi lang siya ng kandila, magdadasal po siya. At ano po ang nangyari? Ano po ang bunga? Sabi ko nga po sa inyo, dun sa araw na kami mapuputulan ng kuryente, kami ay nanalo ng loto. Totoo po yun. Yun lang po, 5 digit, ha? Baka kala nyo, milyonaryo kami. Saktong pambayad po ng aming utang sa kuryente. Malaking tulong po yung pagsisindi ng kandila, tulong sa pananalangin. So, what are your intentions? What are those prayers that you long for asking God? Please get a candle, light it, be inspired by that flame. Let that light bring you hope. Amen? Ano man po yan, huwag po kayong susuko na ipagdasal nyo, itawag at ilapit sa Diyos. Kung merong isang makakapagbago ng iyong kalagayan, ng iyong isip, ng iyong kalooban, walang iba kung hindi ang Diyos. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.